Hello. Magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. At doon sa mga bagong viewers natin, paki-like naman, paki-share, paki-follow ng channel na ito, and most of all, paki-subscribe. Magandang gabi din doon sa mga viewers natin na nasa ibang bansa. At also, yung mga nandito sa Pilipinas, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At I hope yung mga bago pa dito sa channel na to, immediately paki-subscribe naman sa channel na to. Maraming salamat sa inyo. And this evening, pag-usapan natin tong regarding dyan sa interim release. Isa ito sa mga topic na i-discuss natin, at yung comment ni Attorney Conte. Alam naman natin kung sino si Attorney Conte. Pag hindi pa nyo alam, ito ay isa sa mga abogado dyan sa mga witnesses na nandyan sa ICC na ipipresent nila. At ito, makakaliwa ito, kasama nila Colmenares ng Bayan Muna. Ito, Kalawiti. So, i-discuss natin yan. At itong other topic na i-discuss natin, itong regarding sa mga biases at ang mga maraming nagsasalita regarding dyan sa inhibition, na inhibit daw yung may mga bias. So, i-discuss natin yan. Yun din ang sinabi ni Risa Hontiveros. So, ano ba yung biases na sinasabi ninyo ng mga mga makakaliwang mga senador, senador na mga dilawan? So, i-discuss natin yan. Dito muna tayo sa interim release, dahil ito si Attorney Conte. Na nga ako dyan, naguguluhan ako dyan sa title niya, dahil ICC Hostage Counsel daw siya. ICC Hostage Witness Counsel. So, bakit dinugtungan mo ng ICC? Hindi ka naman recognize ng ICC na maging witness. Ikaw na nag-present dyan na ikaw maging counsel sa mga witnesses na yan. Di dapat counsel to the witness lang. With regard to the ICC case filed against PRRD. Dapat ganun. Hindi yung ICC, nauna yung ICC. Parang sabihin ng mga tao na taga-ICC ka na hindi pa naman totoo yan. Siguro may accreditation sa ICC, pero itong kaso na to, hindi ka involved dito. Inano mo lang dyan ang sarili mo para ikaw magtuturo dyan sa mga witnesses kung anong sasabihin nila once na maganap na yung inaasam-asam nyo na trial dyan sa AGK cases na pinaratang nyo kay PRD. So, marami siyang sinabi doon sa kanyang interview, at isa sa mga highlight na sinabi niya na hindi daw siya in doubt daw siya, 50-50 siya dyan sa pagbigay ng interim release kay President Duterte. Ngayon, ang tanong ko, paano marami siyang assertions doon sa mga sinabi niya, basihan bakit in doubt daw siya. Kasi ito pala, isa sa mga sinasabi niya, alam daw ng ICC na si Duterte talaga ang pinuno ng sindikatong DDS, the Baudit Squad daw. Alam daw ng ICC yan, kaya aware sila na marami daw napatay dyan sa drug war na ginawa ni President Duterte nung kapanahonan pang mayor pa siya sa Davao. Yun ang sinabi niya. Alam daw ng ICC. Ang galing, no? Parang ikaw na rin ang prosecutor na naghaharap ng kaso. Wala pa naman dyan sa discussions na yan Wala pang trial, wala pang ang confirmation. Ang pinag-usapan pa lang ngayon ng interim release. Tapos yan ang sinasabi niya.
So, doon daw sa mga sinabi ni Kaufman, nagdududa pa siya sa sinabi na Kaufman na sabi ng walang oposisyon ang mga prosecutor. Papayag sila subject to the conditions na sinasabi nila. Parang lumabas na si Kaufman na nagbigay ng, doon sa sinasabi niya, nagbibigay ng mga kondisyon. Kaya nga sila pumapayag dahil meron silang sinasabing kondisyon, at yun ang mga kondisyon na sinasagot ni Kaufman na tutuparin naman ni President Duterte. Hindi si Kaufman na nagsasabi na ng mga kondisyon. No? Sinabi daw doon na si President Duterte will not commit crime. Talaga, hindi naman. Paano siya makakommit kung nasa loob siya ng kulungan o nakadetain siya? Kung anong bansa man ang tatanggap sa kanya. Di ba? Yan ang mga kondisyon na sinabi ng prosecution. Kaya, sinasabi yan ni Kaufman in public na walang oposisyon, hindi nag-uupos. Kaya nga yung isa sa mga kondisyon, sinasabi niya na bukod doon sa sinabi niya na mag-commit ng crime, hindi siya flight risk. Ibig sabihin, hindi siya i-eskapo. Eskapo ba yan si President Duterte? Sumama nga yan dyan sa inyo. Pwede naman siya hindi sasama noon, pero dahil alam niya na malaking advantage kung sasama siya. Kaya part of his decision, part of his plan na rin na ito, kung itutuloy ko to, talagang madiskarel ang alyansa. Yun ang una, bago mag-eleksyon yun nangyari. Kaya ano nangyari? Naging totoo yung mga niya, mga balak niya nung kapanahonan na nahuli siya. Huwag mong sabihin na i-eskapo si President Duterte galing sa kanyang pagkakulong. Hindi na. Saka sa edad niya, yan ang reason. Lagi niya sinasabi ni Conte na it's unprecedented daw yan dahil walang president na nagawa. Wala naman talaga dahil siya ang the first leader na kinidnap ni BBM at dinala sa Hague at 80 years old siya ang pinakamatanda. Kaya walang president na ganyan. Merong nahuli for lesser crime daw, kaya mababa lang daw yung mga krimen na gawa na nagkaroon din ng interim release. Si President Duterte daw ang 8 years old na may interim release. Hindi ba sapat yung reason na yan? Na siya ay may edad na. Kahit anong human rights rules and regulations sa UN o saan-saan man, makikita mo pag 8 years old, hindi na yan kinukulong. Hindi na yan kinukulong. Kaya dyan sila frustrated. Kasi papunta na nga sa interim release ang sitwasyon ni President Duterte dyan sa The Hague. Ang dami niyang sinabi na delikado daw si President Duterte kung ma-interim release dahil baka daw gagantihan daw yung mga witnesses nila, tatakutin. Ang tagal na ni Duterte naging presidente, meron bang tinakot yan? Ito, isa rin sa mga bagay na dapat natin alalahanin na yung drug war ni President Duterte, pinangako niya yan at isa sa mga I think yan ang pinaka-prominente niyang programa na gusto niyang i-implement para malinis sa droga ang bansa natin dahil marami siyang mga balita galing sa mga taong even the US said na delikado na magiging narco state ang Pilipinas pagpabayaan. At si Dionisio Santiago nagbalita sa kanya niyan at sinang-ayunan niya. Kung pabayaan ito, dahil nga sa pabayaan rin ni Pinoy na walang ginagawa, kundi kaya lumala ang sitwasyon natin sa droga. Yun isa sa mga programa niya. I think that's the main program doon sa regime niya. Paano masabi na human rights violation yun? Or I mean, crime against humanity if it is a program. Programa yan ng administrasyon niya. Meron bang mass killing diyan sa na pinaratang niyo na sinabi na 30,000 ngayon lumabas 48 lang pala o 43.
Nakikita nyo yun? Paano magiging uh, crimes against humanity yan if you're just implementing your promise and a program to eliminate nga dito sa drug problem na namayagpag nung kapanahunan niya. He is very successful in doing that. Ngayon, maraming sinasabi si Kunti na ganyan daw. Bakit kung sabi ninyo tinatakot daw yung mga witness, paano takot? Ang tagal na ni President Duterte na wala sa posisyon. Dahil nandyan yung si BP Sara. Narinig mo ba si BP Sara na nagsalita ng mga ganyan? At in fact, binaliktad niyo yung sitwasyon. Kayo, kaalyado naman kayo ni PBBM. Anong ginawa ng administrasyon na to ni Bangag? Sobrang persecution ang ginawa nila sa mga Duterte. Tapos sabihin mo, threat pa rin sila. Na pwede silang gagawa ng masama dyan sa mga witnesses ninyo. Kaya, yan mga sinasabi ni Kunti, talagang matatawa ka na lang eh. At ito, sinasabi na wala daw ganong nagbubuluntaryo na magwi-witness dahil nga sa takot na yan. At ang ICC daw ay wala daw witness protection program. After the hearing, wala na raw yun. Kaya natatakot din yung iba. Ganun. Kung ikaw mamatayan ka ng pamilya na sa tingin mo ay walang hustisya, talagang pinatay lang na hindi adik, yung anak mo, yung asawa mo hindi adik, hindi nang laban, talagang pinasok sa bahay, binaril lang. Hindi mo tayuan yan. Tayuan mo yan, hindi ka matatakot kung anong mangyari sa'yo. Lalo na international na ang scale ng investigation. Kaya malaking kalukuhan yung sinasabi na hindi magkakuha daw ng witnesses. Dahil walang magwi-witness, dahil alam nila na once dadaan sila sa interrogation, wawaswasan siya ng mga defense lawyer na sina Kaufman at saka si Jacobs. Alam nila mahirapan sila dyan. Kaya yung iba ayaw na talaga magbubulunteer. Nahaharap dyan. Yung mga gawa-gawa nila yan, mga komunista rin yan, na iba naman ang dahilan sa pagkamatay ng mga kamag-anak man nila. Mga komunista, mga recruit nila yan, yung Aling Sheila na yan. Kaya nahirapan sila at nakita yan ng prosecution na nagdidelikado sila dyan sa mga witnesses nila yan, na madaling itumba yan. Ibig sabihin, ipasinungalingan yung mga sinasabi nila, madali. Kaya itong interim release, kinausap sila ni Kaufman, which is nandyan din yan sa rules ng Rome Statute na kailangan talaga wala pa naman conviction yan, naghihiring pa lang yan for medical reason ni President Duterte dahil sa kanyang katandaan, dapat i-grant mo yung interim release. Hindi yan 50-50, nakalagay yan dyan. Sinasabi niya 50-50 raw dahil nakikinig daw. Ang tribunal sila magdesisyon, but kung walang opposition ang prosecution, sabi pa nga niya parang binuhusan ng malamig na tubig. Ngayon binawi na naman niya doon sa kanyang interview. Kasi ang daming bumati ko sa kanya. Ngayon, lalong maraming babati ko sa iyo sa sinabi mo. Talagang proceeded lang itong mga komunista na to. Proceeded sila sa nangyari, hindi nila akalain na ganyan ang mangyari. Special treatment daw yung interim release. Paano magiging special treatment yan? Nakalagay yan dyan sa statute ng Rome Statute ng ICC. Kaya hindi mo ma-question yan. Medyo late na nga ang pagsampa niya ni Kaufman dahil ilang buwan na nakakulong si President Duterte. Dito sa atin, di naman pwede yung ganun. Sa bagay, ibang batas nila dyan sa ICC. But ito, klarong-klaro na yung mga komunista, sina Derek Colmenares, nagsasalita kagad, akala mo nandoon sila. Baka nga ito si Kaufman, si Kunti, hindi naman talaga kinausap yan ng mga prosecution. Puro lang pahaging-haging yung mga salita niya. Parang yung isang abogado, Joel Buntulan ba yun? Very conflicting yung sinasabi niya na
Nakalimutan ko yung sinasabi. May sinabi siya doon na ayon sa interim release, ganun din ang sinabi niya dyan na ano daw, baka hindi daw mag-grant yan. Nagsabi na nga ang si Kaufman. Sino ba bang makakaalam ng gusto dyan? Kayo? O si Kaufman na nagsabi? Yan ang sabi ng prosecution sa kanila. Kasi ito, hindi nila matanggap. Regarding naman sa witnesses, totoo naman talagang hirap na hirap kayo kumuha ng witness. Kasi wala naman, kahit sino naman, alam na nila, adik yung asawa. Ulitin ko naman yung sinasabi ko. Bakit? Sugal ko yung buhay ko dyan sa pagsisinungaling. Magsisinungaling naman ulit ako. Kaya hindi talaga nag-witness. Iwan ko dun sa mga pulis na kinausap dyan sa Midas Hotel. Kung may nakuha ba sila. Pero once na scripted lang yan, madaling buwagin yan. Meron din mga abogado si President Duterte, hindi lang pinangalan na kung sino, na mga Pilipino. Na nandyan ngayon sa The Hague, nakausap niya na Kaufman para may reference with regard to yung mga batas sa Pilipinas. Sigurado ako, magagaling din yung mga abogado na yun. I don't know kung sino kayo yung mga abogado na yan. Kasi na-mention ni BP Inday Sara na with regard doon sa mga batas natin dito sa Pilipinas na kaakibat yan sa hearing na yan, ay yan ang kinukonsulta nila ni Kaufman, ni Attorney Kaufman. So ganyan ang nangyari, kaya sila wala talagang matinong makuhang witness. At itong tawag niyan, itong interim release, talagang schedule na lang ang inaantay dyan kung kailan aprubahan ng tribunal, at hindi yan magtatagal, desisyonan yan. Kasi narinig na rin na bakit makipag-usap ang ICC doon sa isang bansa na kukukop kay President Duterte kung hindi pa yan talagang binabalak na aprubahan. So ngayon siguro pinaplansa na lang ng tribunal kung ano bang mga baka may mga kunti pang hinihingi ang tribunal or yung prosecution, or doon mismo sa bansang tatanggap sa kanya mayroon pang kunting dapat gagawin, kaya hindi pa maitutuloy. Kaya itong mga sinasabi ni Conte, brought out by mere frustration. Frustrated lang ang mga ito, lalo na kung lalabas yung decision with regards to the jurisdiction of the ICC, at kung lalabas na manalo ang grupo niya na defense lawyer na si Kaufman, ano mangyari? Mag-iiyakan na naman kayo ulit. Which is the total or complete na talaga na release kay President Duterte, at pauwi na siya dito sa Pilipinas. Yun ang mangyari dyan. Kung mangyari yung issue in favoring doon sa claim natin na wala talagang at ayun ang dinala ni Attorney Kaufman, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So dismiss ang kaso. Yan, total iyak na kayo talaga dyan. Babaha na naman ang mga luha ninyo. Kung meron pa kayong luha, o luluha kayo ng dugo dyan. So nakikita natin kung saan patungo ito. Sa tingin ko hindi na magtatagal sa detention cell si President Duterte, at hindi mangyari yung confirmation hearing by September. Prior to that, makamit na ni President Duterte ang freedom, at ito isa sa mga dinadasal natin, at sa dami mga Pilipino na nagdadasal at nangangarap na matuloy na ito sa madaling panahon. At sa tingin ko matupad yung mga pangarap na yan, magiging katotohanan na yan, dahil si President Duterte, ang kaso niya sa ICC madi-dismiss na yan completely. So let's keep on praying na tuloy-tuloy na itong binibigay na awa, mercy ng Panginoon sa ating dating Pangulo na si President Duterte. So magdasalan tayo, at let's do our part. Let's be active sa social media. Nagko-comment din tayo, kalabanin natin itong mga nagsasalita na gusto ipalaganap yung mga sabihin natin mga maling impresyon
regarding dyan sa interim release ng President Duterte. So hanggang dyan na lang ang ano natin dyan sa topic na yan. Kilala naman natin ito si Conte, di ba? So hindi na natin ganong pansinin yan. Sinabi pa nga ni VP Sara, parang si Claire Castro din yan. Yung mga sinasabi niya, di ba? So ito naman, dito tayo sa pangalawang topic natin, itong inhibition nga. Nakakatawa naman ito si Risa Hontiveros. At saka maraming mga abogado raw, iba-ibang organization na gustong mag-inhibit yung sina Bato, si Bongo, si Robin Padilla, si Tolentino, mag-inhibit daw. Yun ang gusto nila. Dahil daw, pro Sara daw yung sinasabi. Ngayon, itong PhilComsa, parang yung PhilComsa, parang ganun, yung mga sa Constitution, ang kanilang nakafocus ang kanilang association. Actually, ito pala yung association na si Tambaluslos ang dating presidente. Ay normal, kahit na hindi siya ang presidente ngayon. Talagang kakampi kay Tambaluslos yan. Yan nagsasalita nga kailangan mga abogado yan na gustong mag-inhibit yung mga pro Duterte. Ito maraming business na yun na rin eh. Kung may bias sina Bato, may bias si Bongo, si Robin Padilla, natural lang yung mga politiko sila eh. Yan, dyan sa point na yan. Natural. Ang tanong, si Risa Hontiveros, si Coco Pimentel, si Crispo, at yung ibang mga, si Sirwen Gatchalian, si Nancy Binay, wala bang bias yan? Wala ba silang bias? Hindi ba sila po anti Sara Duterte? Dapat sila, mag-inhibit din sila. Di ba? At saka, yung mga 18 na senators na bumuto sa Riman na favor sa VP Inday Sara, dapat mag-inhibit din sila. So mangyari, wala na. Yung 5 mag-inhibit, yung 18 mag-inhibit din. So paano ngayon? Wala nang impeachment case. Kasama si si Jesus Escudero na bumuto. So wala nang hearing yan. Okay rin kung ipa-inhibit nyo lahat. Maganda yan, magandang suggestion yan ni Risa Hontiveros at saka yung mga dilawang abogado. Dapat i-inhibit lahat at itigil na ang impeachment dahil bias lahat eh. Di ba? Totoo yan. Dapat hindi tayo bias kung magiging judge tayo. Pero sa kaso na to, na lahat ay may bias, sila ay dapat mag-inhibit lahat. Lahat sila mag-inhibit. Sinong papalit? Si Tambaluslos. Saka yung mga prosecutor. Ayan, gusto nyo mangyari. So, wala na ang hearing. At saka, hindi naman talaga yan magka-hearing. Ano lang yan? Pinipilit lang nila na ganyan para may papel din sila. Pero sa katotohanan, alam na nila na tapos na yung impeachment. Kaya lumalabas pa yung mga inhibit. Doon daw sa 20th Congress, mag-inhibit si Bato. Bakit sa tingin nyo matuloy ba yung impeachment case sa 20th Congress? Sigurado ba kayo na i-adapt yan ng 20th Congress, mag-crossover yan? Yan ang malaking pagkakamali nyo. Nakikita na nga ninyo 18-5 na, tapos sabihin nyo na tatanggapin pa doon na laging sinasabi ni Jesus Escudero that the Senate, the 19th Congress will not bind the 20th Congress. So yun ang word na yan, word of rejection yan. I-reject nila yung impeachment case na yan at kayo umaasa pa. Kaya matalino rin yung mga prosecutor. Hindi kami sasagot dyan kasi 20th Congress yan eh. At kung ganyan, hindi naman pala we cannot force the 20th Congress to approve or to pursue
the impeachment case ay useless daw. Tama rin sila. At least na-realize niya ngayon na wala nang mapatutunguhan yung impeachment case na yan. Gusto lang ni ito, nahalata ko na rin na si Chis gusto rin niya na center of attraction. Na isa siya talaga sa gumawa ng eksena na makarating sa ganitong sitwasyon. Di ba, naprotektahan siya. Napunta sa kanya yung Duterte Black. Tsaka yung ibang senador, napunta sa kanya yan. Di paano nga yung Tito Soto? Kaya nga ito si Tito Soto kung anong pinagsasabi. Ang tagal-tagal mo na sa sa Senado, ano bang prominenting bagay ang nagawa mo? Yung pagpigil sa pagtanggal ng IPERA. Nagawa mo ba yan? Nagawa mo ba yan na tanggalin yan? Ilang ilang taon ka na umupo as Senate President? Wala nangyayari. Tango-tango ka lang. Di ba? Kaya ito nga ngayon in heaven si Chis Escudero dahil sa tingin niya by the next Congress sa 20 siya pa rin ang magiging Senate President. Kaya siya, pabiro-biro pa siya. Alam na natin na talagang palagay na ang loob niya at tuloy-tuloy rin ang pagdipensya niya kay BP Inday Sara. Kahit nasabihin natin na siya dapat nasa gitna lang, maniwala ka bang nasa gitna? Na kay BP Sara yan. Yung mga senador na yan, lalo na itong mga bumuto dyan sa Riman, nag-decide na yan na talaga kay BP Sara sila. Once natatakbo si BP Sara as president, na wala na buo na yung isip ni BP Sara tungkol dyan. Ngayon, ito nga, marami nagsasabi baka hindi daw sagutin ni BP Sara yung summon na pinadala. Kasi isa rin sa mga nakikitang reason, hindi sumagot ang ang prosecutor ng Kongreso. Saan nila ibase yung sagot nila sa summon ng articles of impeachment? Wala pa naman dyan sa Senado. Nandoon pa. Physically daw nandyan. Pero hindi pa nga natin alam kung anong isasagot. Ayaw nilang sagutin. Kasi doon sa 1-year bar prohibition dyan sa impeachment na isa lang talaga. Sabit na sila dyan. At isa sa mga hinighlight ni BP Sara, yung klarong-klarong lagayan dyan. Na umamin daw yung mga, totoo naman, ang daming umamin dyan ng mga congressman na napilitan lang sila na pumirma dahil nga dyan sa ayuda. Doon sa press conference ni BP Inday Sara, sinabi talaga niya yan. Na hindi nabasa, yung pag wala sa tamang sistema, walang form and substance, at yung 1-year bar nga doon sa impeachment. Sabit sila dyan. Kaya ayaw nilang sagutin yan. Ganun yun. Kaya ito, totally wala na talaga yan. Kita anong date na ngayon, 16. Ilang na lang. Hindi pa rin, hindi na talaga sagutin yan. Kunwari puro daw, sabi ni Chis Escudero, puro raw pa-cute lang sa social media, pa-interview regarding dyan sa Riman na yan. Pero wala namang pleading na sinamit ang prosecutor regarding sa ganyang with regard to that matter. So wala talaga, hindi natatakbo yan. Hanggang dyan na lang yan. Paano mo buhayin sa 20th Congress na? Anong i-crossover mo? Hindi nga sumagot di ba? Bakit? Yung mga senador na bago, tsaka ito yung mga luma, papansinin ba nila yan? Doon sa 20th Congress? Hindi na. Completely na yan i-dismiss. Or pwede rin naman, hindi na mamamatay na. Mamamatay sa sarili niya. Yung niya, yung effectivity, yung visa niya as an impeachment case, mawala na dahil
ayaw itikap ng Senado eh. Hanggang abot na naman ng ilang buwan, ilang taon yan na wala na yan. So, ganyan ang nangyari dyan sa yung sasabi ni Risa Ontiveros na mag-inhibit. Dapat ikaw muna mag-inhibit. At si Coco Pimentel, narinig pala ni Inday yung sinabing Lucarete, yari ka ngayon. Hindi ka talaga, baka hindi ka pa makabalik sa Senado. Kasi talo ka na nga dun sa Marikina sa pagtakbo mo ng mayor ba or congressman yata. Wala. Pagdating ng 2028, kung gusto mong bumalik, ay nakamarka ka na eh. Nakamarka ka na. Kaya delikado rin si Coco Pimentel eh. Ito ang longest serving na senador. Ilang term dapat wala na yun. Yung na rokos nila ni Mig Subiri na nagbigayan sila ng termino. Ito ang nakinabang si Coco Pimentel. Kaya dyan sa impeachment na yan, tapos na yan. Tapos na. Kaya sorry na lang kay Martin Romualdez. Wala ka na talagang pag-asa na maging presidente. Except kung magdeklara ka ng anuhin mo si BBM, magdeklara na lang tayo ng martial law. Wala na tayong ibang paraan eh. Last resort, last chance na natin ito. Kung gagawin nila yan. So, siguro, with regard to this topic, hanggang dito na lang siguro tayo for this episode. At maraming salamat sa pagdalo nyo dito sa Justin Talk News Page. And before leaving this channel, kindly strike that subscribe button. Paki-like din naman at paki-share din, follow this channel, Justin Talk News Page. At doon sa mga regular viewers natin, salamat sa pagpanood nyo. Kaso nga lang na nawala ko sa regular ko na time doon sa hapon, kaya maraming hindi nakapanood ng iba kong mga vlogs dahil gabi na ako nakapag-upload ng mga vlogs ko dahil nga may problemang konti na hindi ko kaya ng yung regular time ko na hapon. Kasi meron tayong other activities na ginagawa. Ito naman regarding sa kabuhayan. Kaya gabi lang talaga ako maka-upload. Kaya yung iba nagtatanong kung may linalabas ba ako ng mga bagong episode. Meron po. Hanapin lang ninyo. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito. I hope some of your queries na nasa isip ninyo ay nasasagot natin dito sa episode na to. So maraming salamat sa inyong lahat. At doon sa mga OFW nating mga viewers, thank you for coming over to this channel and continue patronizing Justin Talk News Page. Maraming salamat po at good evening sa ating lahat.